Dida sa Puso Rubio, Pangasinan. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Tuloy ang pinaigting na kampanya ng pulisya kontra sa ilegal na droga. Isa na namang hinihinalang tulak ng droga ang napatay sa Dagupan City matapos umanong manlaban sa mga pulis na aaresto sa kanya. Sa Dagupan City pa rin, isang mangingisda na sangkot umano sa drug trafficking, patay rin matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Sa magkasunod na araw, 4 na katao na ang namamatay sa Dagupan City dahil sa umano'y pagkakasangkot sa ilegal na droga. Nagka-alerto si Alfie Tulagan. Nauwi sa engkwentro ang bypass operation ng pulisya sa dalawang umano'y tulak ng ilegal na droga sa barangay Tubang, Dagupan City kagabi. Ayon sa pulisya, matapos umano ang abutan ng shabu sa pagitan ng mga suspect at ang police asset, nakatunog umano ang mga suspect at bumunot ng baril. Nung na-consummate na yung transaction, biglang bumunot ito si Abelia, pinutukan yung pulis natin. So nag-detalye din yung pulis natin. Nalaglag si Abelia doon sa motor, nag-speed off naman to si Gan, yung unidentified na kasama niya. Nang mapatay si Abelia, pinaharurot ng kasama niyang isa pang suspect ang sinakyan nilang motorsiklo. Pero naharang ito ng mga pulis at muling nagkaputukan hanggang sa tuluyang makatakas ang suspect. Pero naharang ito ng mga pulis at muling nagkaputukan hanggang sa tuluyang makatakas. Tinamaan ng pulis mobil. Wala nasaktan sa mga pulis. Top drug personality si Abelia ng pulisya at naka-out of bail sa kaso nitong may kaugnayan sa illegal na droga. Walang awa naman pinagbabaril ang isang mangingisdang sangkot umano sa drug trafficking ng mga hindi pa kilalang mga suspect sa sitio Bagong Barrio, Bunuan, Binloc kahapon. Kwento ng kaanak ng biktimang si Rafael De Vera. Nakikipagkwentuhan lang ito sa isang kaibigan nang biglang sumugod ang di bababa sa 5 katao na lulan ng 2 motorsiklo. Tinadtad ng bala ang biktima ng mga suspect na nakasuot ng bonnet, helmet at balabal. Bakit naman nila ganun ang ginawa nila? Walang patawad ang pagpatay nila sa kanya, nagmamakaawa, nasusuko na siya. Susuko sana namin kay Kapitan. Nag-iwan din ang mga suspect ng tag sa bangkay ng biktima na may nakasulat na "Huwag tularan, adik tulak ako", DDS. Na hindi tinotolerate ng PNP in general at ng Dagupan City Police Station in particular, yung mga ganyang vigilante groups, kung meron man mga vigilante groups na yan. Kaya nga sabi ko, pwedeng minimislead lang yung investigation natin, nag-iiwan sila ng mga tags na ganyan, pero rest assured na titingnan natin, bubusisiin natin lahat yung angulo. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Alfie Tulagan, naghahatid ng balitang amyanan. Dahil sa mga naitatalang patay, hiniling ng ilang opisyal ng barangay na maghinay-hinay sana ang pulisya sa kanilang mga operasyon. Pero, giit ng PNP, hindi raw ibig sabihin na ang pagsuko ng mga drug dependent ay ligtas na sila sa mga operasyon. Aabot pa sa halos 500 drug personality ang minamanmanan ng otoridad sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, kung pagbabatayan daw yung bilang ng mga drug personality sa lungsod ng Dagupan, mukhang aasahan pa ang mga seri ng mga drug operations sa lungsod. Sa ngayon kasi aabot na sa halos 500 ang bilang ng mga drug personality na natukoy sa lungsod ng Dagupan. Sa loob lang ng 2 araw, 4 na ang nasawing sangkot umano sa ilegal na droga sa Dagupan City. 3 rito, napatay matapos umanong manlaban, habang isa ang pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga armadong lalaki. Ayon sa Dagupan City Police, halos 500 drug personality pa ang minamanmanan sa lungsod. 31 barangays affected sa iba't ibang level, tapos 471 personalities na pwede pang madagdagan. Halos lahat din daw ng barangay sa lungsod may gumagamit o nagtutulak umano ng droga. Pag merong isang user sa isang barangay, affected barangay na kagad to. So dito sa Dagupan City, I'd like to think
na halos lahat ng barangay natin dito ay merong affected barangay. Nanawagan naman si Bunuan Gazette Barangay Chairman Ricardo Mejia na maghinay-hinay ang pulisya sa mga isinasagawang operasyon. Ang hiling ko naman sa mga pulis, huwag personalin masyado yung mga gumagamit o nagbebenta. Kung pwedeng puliin, kasuhan, doon muna tayo. Huwag hindi naman basta-basta yung pinapatay na lang. Pero giit ni Abrahano, hindi garantiya ang pagsuko ng mga drug dependent na hindi na sila mapapahamak sa mga operasyon. Pagkatapos mo mamayagpag ng ilang taon, na drug trafficker ka, tapos ngayon pinupurso ka na, pinapalo ka na time Sa ngayon, 471 to be exact yung bilang ng mga natukoy na drug personality sa lungsod ng Dagupan at inaasahan pa na dadami pa yung bilang na yan dahil hindi pa nagsusumite ng updated list itong tinatawag na BADA ko yung Barangay Anti-Drug Abuse Council. At sa loob naman ng taong ito mula hanggang Hulyo ay abot ng mga drug operations na isinagawa sa lungsod ng Dagupan. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan. Bahay ng ex-mayor na numero 1 target list sa illegal na droga, sinalakay ng otoridad. Jasmine Gabriel, pasok! Sa bisa ng 2 search warrant, pinasok ng pinagsanib na puwersa ng CIDG, PDEA at RPSB ang bahay ni Noel Castillo, dating alkalde ng Landingan, Abra. Ayon sa PDEA, si Castillo umano ang number 1 sa target list sa lalawigan kaugnay sa transaksyon ng illegal na droga. Big-time supplier umano ng droga ang dating alkalde sa Abra at Karatig, probinsya. Itong target natin ay listed na number 1 sa target list ng PDEA dito sa probinsya ng Abra. Sa operasyon, isa-isang pinasok ng otoridad ang mga kwarto na umani ginagawang drug den. Walang nakuhang shabu sa operasyon, pero nakarecover ang otoridad ng 3 caliber 45 na baril, 2 caliber 22, mga bala at iba't-ibang drug paraphernalia. Itinanggi ni Castillo na may kinalaman siya sa operasyon ng illegal na droga. Gayunpaman, sasampahan pa rin ang dating alkalde ng reklamong paglabag sa RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Jasmine Gabriel, naghahatid ng Balitang Amyanan. 25 taong gulang nang malulong sa iligal na droga si Roy, di tunay na pangalan. Sa iligal na droga umano, umikot ang buhay ni Roy hanggang sa bumagsak siya sa kamay ng batas noong 2003. Nagtagal ng 11 taon si Roy sa loob ng kulungan. Nang makalaya, pilit siyang bumangon at muling nagsimula sa buhay. Pero sa kabila nito, nanunumbalik ang pangamba kay Roy dahil sa mga pinaigting na operasyon kontra iligal na droga. Natatakot si Roy na muling mapagbintangan at mapahamak muli ang buhay na pilit niyang binabago. Sa kabila nito, nais daw ni Roy na magsilbing inspirasyon sa mga sangkot sa illegal na droga na gustong magbagong buhay at tahakin ang tamang daan. Ang iniisip mo lagi sa sarili mo maging isang magandang example na meron katulad kong tao na nagbago para yung iba rin magbago rin. Bakit naman nila ako sisiraan ng ganito? Yun yung pinaka masakit sa akin. Daang-daang Muslim, sama-samang pinagdiwang ang pagwawakas ng Ramadan. Tungayan sa report si Jasmine Gabriel. Sama-samang nag-alay ng panalangin ang daan-daang Muslim sa Dagupan City, Pangasinan. Hudyat ito ng selebrasyon ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Ito raw ang araw ng pasasalamat kay Allah. Ang mga Muslim sa ibang bansa na kasalukuyang nag-aaral sa lungsod, nagbigay ng pagkain sa mga batang Muslim. Bahagi daw ng Eid al-Fitr ang pamamahagi ng pagkain sa mga kapwa Muslim. Pagsasacrifice ng mga Muslim within 30 days po. So napakahirap po yan. Pero ito, from Thursday to hanggang alas 4 na madaling araw, hindi na pwede kumain. Napasalamat kami sa lumika sa mundo, sa amin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Araw ng pasasalamat dahil natapos yung araw ng Ramadan. Yung huling chance na yun ang tinatayo.
Sa kabila naman ng masamang panahon, napuno pa rin ang moske sa Lawag City, Ilocos Norte para sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Dahil siksikan sa loob ng moske, sa labas na nagdasal ang iba. Taimtim din na nalangin ng mga batang Muslim. Nagkatay rin sila ng kambing at pinagsaluhan matapos ang pagdarasal. Masaya ang buong Muslim community dahil nagmistulang fiesta ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Para tumaas pa ang employment rate sa Pangasinan, special recruitment pinalawig ng Provincial Employment Services Office o PESO. Good news sa ni John Punsoy. Siksikan ang mga aplikante sa orientation room ng Pangasinan Provincial Employment Services Office o PESO. Non-working holiday ngayon pero daang-daang Pangasinense ang dumalo sa job fair na isinagawa sa Lingayen, Pangasinan. Mga skilled workers sa New Zealand, Qatar, and Saudi Arabia. And then meron din factory workers sa Taiwan. Susubukan muli ni Matt ang kapalaran sa ibang bansa. Dati na itong nagtrabaho sa Saudi bilang machine operator sa laundry department ng isang ospital. Sa New Zealand naman gustong magtrabaho ni Matt ngayon. Medyo may kahirapan, ma'am. Hindi makaipon. Dahil sa mahal ng bilihin dito sa ating bayan. Taong 2015 nang graduate sa kursong Information Technology si Kim, hindi raw ito agad na nakapaghanap ng trabaho kaya isang taon muna itong namalagi sa kanilang bahay. Hindi na raw ito magiging mapili sa trabahong a-applyan. Sa factory po, sa Taiwan. Pero okay lang po, kakayanin po. Para lalo pang tumaas ang employment rate sa probinsya, gagawin ng 2 beses ang job fair kada buwan. Palalawigin din ng PESO ang special recruitment sa kada bayan at syudad. Sana maraming pang dumating na mga job opportunities, local and abroad. By July 19, it so happen na job fair din yun. So, mga naman yun, service crew sa Malaysia. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Dalawang lalaking kabilang sa drugs watch list huli sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa Binmaloy at San Carlos City, Pangasinan. Tutukan sa ulat ni Joan Punsoy. Balik kulungan ng 19 anyos na si Jordan Castro. Nahuli si Castro sa bypass operation ng pulisya sa Barangay Kamaloy, Binmaloy, Pangasinan. Kabilang sa drug watch list ng Binmaloy Police si Castro. Dati na rin itong naaresto ng pulisya noong nakarang taon dahil sa kasong possession of illegal drugs pero nakapagbayad ng piyansa. Kasama sila dun sa bypass. Ang subject namin is yung father nila. Yung father nila nakatakbo. Sila yung nahuli namin. Then nung nahuli, is sila na mismo din yung nag-volunteer na tinanggal sa mga bulsa nila, yung mga sachet ng shabu. Sa kabuuan, 4 na pakete ng hinihinalang shabu ang nakuha sa suspect. Na-recover din ang 500 peso marked money at cellphone na ginagamit nito sa transaksyon. May mga video pa na sinend sa amin na kung saan labas-masok sila sa area. Base sa text messages na nakapaloob sa cellphone, may mga tipster o lookout umanong suspect na nagsasabi kung may mga miyembro na ng pulis na nakapalibot sa lugar kung saan magsasagawa ng transaksyon. Yung cellphone. Bakit may transaksyon ng illegal na droga doon? Dati na po yun. Ha? Tumigil na po kami. Tiniyak ng pulisya na hindi na makakalabas sa kulungan si Castro dahil kasong selling of illegal drugs na ang kinakaharap nito. Nung nakaraan, sabi nila sa Dagupan, ngayon i-TTI pa rin namin kung doon pa rin sa Dagupan ang pinapukuhanan nila. Kaso selling na ngayon. Samantala, sa San Carlos City naman, arestado ang tricycle driver na si Ian Galsim alias Pocholo na umunoy kabilang sa drug watch list ng pulisya. Nakuha sa suspect ang 5 pakete ng hinihinalang shabu, iba't ibang drug paraphernalia at kutsilyo sa sampahan ng suspect ng kaukulang kaso. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Bagong upong OIC Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, may hamon sa mga drug dealer sa lalawigan. Alamin sa ulat ni Jasmine Gabriel. Matapang na inihayag ng bagong OICPD ng Pangasinan Police Provincial Office na si Police Senior Superintendent Ronald Lee na konkreto ang kanilang hakbang sa pagsugpo sa illegal na droga sa Pangasinan.
Nakahanda raw ang pulisya sakaling maging matigas at manlaban ang mga kriminal sa hanay ng pulisya. No, it's normal na sa akin doon kasi galing naman ako doon. Marami na akong operations din kasi sa Manila na involved yung mga PNP. May mga nadadali na rin ako doon. So, it's just normal na sa akin yun. Yung extrajudicial na, hindi pwede yun. Kailangan yung operation natin ay lagi within the bounds of the law lang naman. Kasabay ng malawakang pagkilos ng mga otoridad kontra sa illegal na droga, ang voluntaryong pagsukuri ng mga drug dependent. Pero ang numero unong problema ngayon ay kakulangan ng drug rehabilitation facilities sa mga sumusukong drug dependent. Alternatibong rehabilitation program ang inilunsad sa Pozo Rubio, Pangasinan sa pagsuko ng 36 na drug dependents ngayong araw. Spiritual counseling ang sagot dito ng Pozo Rubio Police Station. Aside from rehabilitation center, this is the best option. Kasi the community itself heals itself. Ito yung member ng community, hinihil nila yung other members ng community. Kada linggo, isa sa ilalim sa counseling ang mga sumukong drug dependents. 10 hanggang 15 counseling session ang dadaluhan ng mga ito. Matulungan sila dahil naniniwala kami na yung lack of spirituality, ito yung isa na reason bakit nagiging involved, napapa-involve sila sa ganitong gawain. Kasi ang pagsuko po nila ay sign na gusto nilang magbago. Ngayon, ang gusto natin dito, hindi lang yung susuko sila sa alagad ng batas, no? Kundi dapat isuko rin nila ang kanilang sarili sa Diyos. Matapos ang counseling session at nakita ang tunay na pagbabago sa mga ito, ilalapit sila ng pulisya sa TESDA upang kumuha ng vocational course. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Provincial Crime Laboratory Office sinimulan ng mag-ikot sa mga himpilan ng pulisya para magsagawa ng random drug testing sa mga miyembro ng kapulisan. Nagkatutok live si Claire Latanilaw. Claire? Sa pagbanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang general na sangkot umano sa illegal na droga, nagsagawa naman ng random drug testing ang Crime Laboratory Office sa pulisya dito sa Pangasinan. Nag-umpisa nang umikot ang Provincial Crime Laboratory Office sa mga himpilan ng pulisya sa Pangasinan. Layo nilang magsagawa ng random drug testing sa mga miyembro ng kapulisan. Ngayong araw, sumailalim ng drug testing ang mga ali at mamang pulis sa San Carlos City Police Station. This is random drug testing, biglaan yan. We will not announce kung sino yung mga pupuntahan namin na mga station, biglaan yan. Isa-isang kinuhanan ng urine sample ang mga pulis. Todo bantay ang mga opisyal ng Crime Lab. Lahat ng miyembro walang ligtas sa drug test. Ang sinumang pulis na mapapatunayang positibo sa illegal na droga ay maaaring sampahan ng kasong kriminal at administratibo. Posible rin itong matanggal sa serbisyo. Sumailalim din sa drug test ang alkalde ng San Carlos City. Maganda kasi high moral sa mga pulis natin na nag-implementa, no? At syempre suportado ang mga kapulisan natin at maganda or malakas ang loob ng ating mga pulis na talagang banggain kung sino dapat banggain. Patunay raw ang drug testing na kaisang mga pulis sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte kontra illegal na droga. We must follow doon sa programa ni President Duterte regarding doon sa mga programa niya sa drugs para malaman natin kung sila talaga yung mga gumagamit or hindi. PJ, sa mga pulis na hindi pa sumasailalim sa random drug testing ng Crime Laboratory Office, magtungo lamang sa Provincial Crime Laboratory Office ng Pangasinan TPO sa Lingayen at sa mga hindi pa nakakapag-report ay hindi na tatanggapin ngayong araw ng Crime Laboratory Office ang request for drug test. Yan muna ang balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Claire Latanilaw. Latest sa Bagyong Butchoy, atin ang alamin. Napanatili ng Bagyong Butchoy ang kanyang lakas at patuloy na tinutumbok ang direksyon ng Taiwan. Magdadala ito ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa buong North Central Luzon. Ang hanging dala ng bagyo ay aabot sa 105 km per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 230 km per hour. Inaasahang tatahakin ng bagyo ang direksyon ng Hilagang Kanluran sa bilis na 30 km per hour. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes Group of Islands. Narito naman ang public service announcement mula sa Beneco.
Sa mga kapuso natin sa Sablan Benguet, maganda na sa 8 oras sa scheduled power interruption mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon bukas, July 7. Apektado rito ang Kinpol at Kamog. Mas tumaas na germination rate. Bahagi ng T-Plex sa Rosales, Pangasinan, formal nang binuksan sa mga motorista. May ulat si Claire Lacanilaw. Formal nang binuksan ng Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex patungong Carmen sa Rosales, Pangasinan. Layo nito maibsan ng mabigat na daloy ng trapiko sa bahaging tumana. A lot of people, I think thousands of people are waiting for this interchange. So we're very happy to open it for them for the convenience of the motoring public. Katuwang ng pamunuan ng T-Plex ang isang mall sa bayan sa paggawa ng proyekto. Very happy that T-Plex exit, Carmen exit is finally open because for one, travelers going to north from south like Manila, it would be faster route, easier access, and a lot of convenience. Ikinatuwa ng motorista ang pagbubukas ng T-Plex hanggang Carmen exit. Maganda po para iwas traffic. Claire Lacanilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Dahil sa kaliwat ka ng road rehabilitation, mabigat na daloy ng trapiko, nararanasan sa National Highway na bahagi ng Binmaloy, Pangasinan. May ulat si Joan Ponsoy. Bako-bakong kalsada at malalim na hukay ang epekto ng ginagawang proyekto sa National Highway sa Binmaloy, Pangasinan. Walang makaparadang sasakyan sa harapan ng tindahang ito sa Barangay Manat dahil sa road widening. Apektado ang negosyo. Very much affected kasi matraffic masyado. Oo. Nagre-reklamo rin ang ilang pasahero. Imbis kasi na makababa sila sa tapat mismo ng kanilang bahay, kailangan pa nilang maglakad ng malayo dahil ibinabababa sila sa patag na bahagi ng kalsada. Doon ang layo pa. Dahil? Dito ako bababa, doon ako binaba, nabis ako tuloy, nainis ako. May pupunta. Problema rin ng mga motoristang trapiko sa bayan. Maliban kasi sa Barangay Manat, may isinasagawa ring road widening sa Barangay Naglayan. Proyekto raw ito ng Regional Office ayon sa DPWH Pangasinan 2nd Engineering District. In-implement ng Regional Office, hindi po lang yung target completion nila kasi hindi pa nakipag-coordinate sa akin yung project engineers na nasa-assign dyan. Pero dapat madali po yung yung paggawa nila para di po maabala yung mga taga rito. Ayon sa DPWH, posibleng matapos ang proyekto sa Barangay Manat bago ang katapusan ng Agosto. Ang proyekto ay bahagi ng rehabilitasyon ng Pangasinan-Zambales Road. Joan Ponsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan. Duterte Sword, ibinida sa Puzurubio, Pangasinan. Silipin sa report ni Jasmine Gabriel. Kilala ang Puzurubio, Pangasinan sa paggawa ng mga world-class na espada na umaabot pa sa iba't ibang panig ng mundo. Sa katunayan, espada ang itinuturing na one town, one product ng bayan. Magtatatlong dekada ng kabuhayan ng pamilya de Guzman ang paggawa ng espada. Kabilang sa mga tatak Pinoy na ipinagmamalaki ng pamilya ay ang iba't ibang mga replika ng espadang ginamit sa mga international movie gaya ng Braveheart, Gladiator, The Last Samurai at Excalibur. Isa pong malaking karangalan po yun, hindi lang sa amin, kundi sa bayan namin, sa Puzurubio, na nakilala din sa pamamagitan ng paggawa ng mga espada. Malalaki na sa knife, di ba knife may iksi. So yung mga swords na gusto nila, sila na mismo ang nag-design. Tapos yung length, ano bang may mga talaga specified na mga sizes. Isa rin sa dinarayo ng mga turista sa lugar, ang 23 talampakang haba ng espada ng kilalang princess warrior na si Sina. Pero ang maituturing umanong best of the best na gawang espada ng pamilya ay ang Duterte Sword na hango sa kamay na bakal at sumasalamin sa ugali ni Presidente Rodrigo Duterte. Aabot sa 35 pulgada ang haba ng espada. Gawa ito sa high carbon steel, habang ang hawakan nito ay binalutan ng balat ng baboy. Sa tingin namin yun talaga siya. Kasi naniniwala kami na kamay na bakal nga siya. May puso pa rin siya. Yan. So hindi siya pointed. Makikita po natin. Talagang may heart siya para sa mamamayan niya. Alay ng pamilya de Guzman ang Duterte Sword sa bago pong Pangulo bilang pagsuporta sa mga pangako nitong pagbabago sa bansa. Jasmine Gabriel, naghahatid ng Balitang Amyanan.
Narito na ang public service announcement mula sa Tarlac Electric Incorporated. Sa mga kapuso nating Tarlakenyo, maganda na sa 8 oras ng scheduled power interruption sa inyong lugar sa Biyernes, July 8. Magsisimula ang kawalan ng supply ng kuryente ng alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Apektado rito ang Buena Vista at ilang bahagi ng Las Haciendas, Luisita. At yan ang mga balitang hatid ng tropa ng katotohanan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Kasama si Faye Centeno. Ako po si CJ Torida. At ito ang Balitang Amyanan! President Duterte regarding dun sa mga programa niya sa drugs para malaman natin kung sila talaga yung mga gumagamit or hindi. CJ, sa mga pulis na hindi pa sumasailalim sa random job testing ng Crime Laboratory Office, magtungo lamang sa Provincial Crime Laboratory Office ng Pangasinan TPO sa Lingayen at sa mga hindi pa nakakapag-report ay hindi na tatanggapin ngayong araw ng Crime Laboratory Office ang request for job test. Yan mo nang balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Latest sa Bagyong Butchoy, atin ang alamin. Napanatili ng Bagyong Butchoy ang kanyang lakas at patuloy na tinutumbok ang direksyon ng Taiwan. Magdadala ito ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa buong North Central Luzon. Ang hanging dala ng bagyo ay aabot sa 105 km per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 230 km per hour. Inaasahang tatahakin ng bagyo ang direksyon ng Hilagang Kanluran sa bilis na 30 km per hour. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes Group of Islands. Narito naman ang public service announcement mula sa Beneco. Sa mga kapuso natin sa Sablan Benguet, maganda na sa 8 oras ng scheduled power interruption mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon bukas, July 7. Apektado rito ang Kinpol at Kamog. Mas tumaas na germination rate. Bahagi ng TPLEX sa Rosales, Pangasinan, formal nang binuksan sa mga motorista. May ulat si Claire Lacanilaw. Formal nang binuksan ng Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX patungong Carmen sa Rosales, Pangasinan. Layo nito maibsan ng mabigat na daloy ng trapiko sa bahaging tumana. A lot of people, I think thousands of people are waiting for this interchange. So we're very happy to open it for them for the convenience of the motoring public. Katuwang ng pamunuan ng TPLEX ang isang mall sa bayan sa paggawa ng proyekto. Very happy that TPLEX exit, Carmen exit is finally open because for one, travelers going to north from south like Manila, it would be faster route, easier access, and a lot of convenience. Ikinatuwa ng motorista ang pagbubukas ng TPLEX hanggang Carmen exit. Maganda po para iwas traffic. Claire Lacanilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Dahil sa kaliwat kanang road rehabilitation, mabigat na daloy ng trapiko, nararanasan sa National Highway na bahagi ng Binmaloy, Pangasinan. May ulat si Joan Ponsoy. Bako-bakong kalsada at malalim na hukay ang epekto ng ginagawang proyekto sa National Highway sa Binmaloy, Pangasinan. Walang makaparadang sasakyan sa harapan ng tindahang ito sa Barangay Manat dahil sa road widening. Apektado ang negosyo. Very much affected kasi matraffic masyado. Oo. Nagre-reklamo rin ang ilang pasahero. Imbis kasi na makababa sila sa tapat mismo ng kanilang bahay, kailangan pa nilang maglakad ng malayo dahil ibinabababa sila sa patag na bahagi ng kalsada. Doon ang layo pa. Dahil Dito ako bababa, doon ako binaba, nabis ako tuloy, nainis ako. May pupunta.
Problema rin ng mga motoristang trapiko sa bayan. Maliban kasi sa Barangay Manat, may isinasagawa ring road widening sa Barangay Naglayan. Proyekto raw ito ng Regional Office ayon sa DPWH Pangasinan 2nd Engineering District. In-implement ng Regional Office, hindi po alam yung target completion nila kasi hindi pa nakipag-coordinate sa akin yung project engineers na naka-assign dyan. Pero dapat madali po yung yung paggawa nila para di po maabala yung mga taga rito. Ayon sa DPWH, posibleng matapos ang proyekto sa Barangay Manat bago ang katapusan ng Agosto. Ang proyekto ay bahagi ng rehabilitasyon ng Pangasinan-Zambales Road. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Duterte Sword, ibinida sa Puzurubio, Pangasinan. Silipin sa report ni Jasmine Gabriel. Kilala ang Puzurubio, Pangasinan sa paggawa ng mga world-class na espada na umaabot pa sa iba't ibang panig ng mundo. Sa katunayan, espada ang itinuturing nila sa Puzurubio, Pangasinan. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Tuloy ang pinaigting na kampanya ng pulisya kontra sa illegal na droga. Isa na namang hinihinalang tulak ng droga ang napatay sa Dagupan City matapos umanong manlaban sa mga pulis na aaresto sa kanya. Sa Dagupan City pa rin, isang mangingisda na sangkot umano sa drug trafficking, patay rin matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Sa magkasunod na araw, 4 na katao na ang namamatay sa Dagupan City dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal na droga. Nagka-alerto si Alfie Tulagan. Nauwi sa engkwentro ang bypass operation ng pulisya sa dalawang umano'y tulak ng illegal na droga sa barangay Tubang, Dagupan City kagabi. Ayon sa pulisya, matapos umano ang abutan ng shabu sa pagitan ng mga suspect at ang police asset, nakatunog umano ang mga suspect at bumunot ng baril. Nung na-consummate na yung transaction, biglang bumunot ito si Abelia, pinutukan yung pulis natin. So nag-retaliate din yung pulis natin. Nalaglag si Abelia doon sa motor, nag-speed off naman to si Kan, yung unidentified na kasama niya. Nang mapatay si Abelia, pinaharurot ng kasama niyang isa pang suspect ang sinakyan nilang motorsiklo. Pero naharang ito ng mga pulis at muling nagkaputukan hanggang sa tuluyang makatakas ang suspect. Pero naharang ito ng mga pulis at muling nagkaputukan hanggang sa tuluyang makatakas. Tinamaan ng pulis mobil. Walang nasaktan sa mga pulis. Top drug personality si Abelia ng pulisya at naka-out of bail sa kaso nitong may kaugnayan sa illegal na droga. Walang awa namang pinagbabaril ang isang mangingisdang sangkot umano sa drug trafficking ng mga hindi pa kilalang mga suspect sa sitio Bagong Baryo, Bunuan, Binloc kahapon. Kwento ng kaanak ng biktimang si Rafael De Vera. Nakikipagkwentuhan lang ito sa isang kaibigan nang biglang sumugod ang di bababa sa 5 katao na lulan ng 2 motorsiklo. Tinadtad ng bala ang biktima ng mga suspect na nakasuot ng bonnet, helmet at balabal. Bakit naman nila ganun ang ginawa nila? Walang patawad ang pagpatay nila sa kanya, nagmamakaawa, nasusuko na siya. Susuko sana namin kay Kapitan. Nag-iwan din ang mga suspect ng tag sa bangkay ng biktima na may nakasulat na "Wag tularan, adik tulak ako, DDS." Na hindi tinotolerate ng PNP in general at ng Dagupan City Police Station in particular, yung mga ganyang vigilante groups, kung meron man mga vigilante groups na yan. Kaya nga sabi ko, pwedeng minimislead lang yung investigation natin, nag-iiwan sila ng mga tags na ganyan, pero rest assured na titingnan natin, bubusisiin natin lahat yung angulo. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Dahil sa mga naitatalang patay, hiniling ng ilang opisyal ng barangay na maghinay-hinay sana ang pulisya sa kanilang mga operasyon. Pero, giit ng PNP, hindi raw ibig sabihin na ang pagsuko ng mga drug dependent ay ligtas na sila sa mga operasyon. Aabot pa sa halos 500 drug personality
ang minamanmanan ng otoridad sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, kung pagbabatayan daw yung bilang ng mga drug personality sa lungsod ng Dagupan, mukhang aasahan pa ang mga seri ng mga drug operations sa lungsod. Sa ngayon kasi aabot na sa halos 500 ang bilang ng mga drug personality na natukoy sa lungsod ng Dagupan. Sa loob lang ng 2 araw, 4 na ang nasawing sangkot umano sa illegal na droga sa Dagupan City. 3 rito napatay matapos umanong manlaban, habang isa ang pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga armadong lalaki. Ayon sa Dagupan City Police, halos 500 drug personality pa ang minamanmanan sa drugs na ang kinakaharap nito. Nung nakaraan, sabi nila sa Dagupan, ngayon i-TTI pa rin namin kung doon pa rin sa Dagupan ang pinapupuhanan nila. Kaso selling na ngayon. Samantala, San Carlos City naman, arestado ang tricycle driver na si Ian Galsim alias Pocholo na umunoy kabilang sa drug watch list ng pulisya. Nakuha sa suspect ang 5 pakete ng hinihinalang shabu, iba't ibang drug paraphernalia at kutsilyo sa sampahan ng suspect ng kaukulang kaso. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Bagong upong OIC Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, may hamon sa mga drug dealer sa lalawigan. Alamin sa ulat ni Jasmine Gabriel. Matapang na inihayag ng bagong OICPD ng Pangasinan Police Provincial Office na si Police Senior Superintendent Ronald Lee na konkreto ang kanilang hakbang sa pagsugpo sa illegal na droga sa Pangasinan. Nakahanda raw ang pulisya sakaling maging matigas at manlaban ang mga kriminal sa hanay ng pulisya. No, it's normal na sa akin doon kasi galing naman ako doon. Marami na akong operations din kasi sa Manila na involved yung mga PNP. May mga nadadali na rin ako doon. So, it's just normal na sa akin yun. Yung extrajudicial na, hindi pwede yun. Kailangan yung operation natin ay lagi within the bounds of the law lang naman. Kasabay ng malawakang pagkilos ng mga otoridad kontra sa illegal na droga, ang voluntaryong pagsukuri ng mga drug dependent. Pero ang numero 1 problema ngayon ay kakulangan ng drug rehabilitation facilities sa mga sumusukong drug dependent. Alternatibong rehabilitation program ang inilunsad sa Pozorubio, Pangasinan sa pagsuko ng 36 na drug dependents ngayong araw. Spiritual counseling ang sagot dito ng Pozorubio Police Station. Aside from rehabilitation center, this is the best option. Kasi the community itself heals itself. Ito yung member ng community, hinihil nila yung other members ng community. Kada linggo, isa sa ilalim sa counseling ang mga sumukong drug dependents. 10 hanggang 15 counseling session ang dadaluhan ng mga ito. Matulungan sila dahil naniniwala kami na yung lack of spirituality, ito yung isa na reason bakit nagiging involved, napapa-involve sila sa ganitong gawain. Kasi ang pagsuko po nila ay sign na gusto nilang magbago. Ngayon, ang gusto natin dito, hindi lang yung susuko sila sa alagad ng batas, no? Kundi dapat isuko rin nila ang kanilang sarili sa Diyos. Matapos ang counseling session at nakita ang tunay na pagbabago sa mga ito, ilalapit sila ng pulisya sa TESDA upang kumuha ng vocational course. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Provincial Crime Laboratory Office sinimulan ng mag-ikot sa mga himpilan ng pulisya para magsagawa ng random drug testing sa mga miyembro ng kapulisan. Nagkatutok live si Claire Latanilaw. Claire? Sa pagbanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang general na sangkot umano sa illegal na droga, nagsagawa naman ng random drug testing ang Crime Laboratory Office sa pulisya dito sa Pangasinan. Nag-umpisa nang umikot ang Provincial Crime Laboratory Office sa mga himpilan ng pulisya sa Pangasinan. Layo nilang magsagawa ng random drug testing sa mga miyembro ng kapulisan. Ngayong araw, sumailalim ng drug testing ang mga ali at mamang pulis sa San Carlos City Police Station. This is random drug testing, biglaan yan. We will not announce kung sino yung mga pupuntahan namin na mga station, biglaan yan. Isa-isang kinuhanan ng urine sample ang mga pulis. Todo bantay ang mga opisyal ng Crime Lab. Lahat ng miyembro walang ligtas sa drug test. Ang sinumang pulis na mapapatunayang positibo sa illegal na droga ay maaaring sampahan ng kasong kriminal at administratibo. Posible rin itong matanggal sa serbisyo.
Sumailalim din sa drug test ang alkalde ng San Carlos City. Maganda kasi high moral sa mga pulis natin na nag-implementa, no? At syempre suportado ang mga kapulisan natin at mas maganda or malakas ang loob ng ating mga pulis na talagang banggain kung sino dapat banggain. Patunay raw ang drug testing na kaisa ang mga pulis sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte kontra illegal na droga. We must follow doon sa programa ni President. Ang mga Muslim sa ibang bansa na kasalukuyang nag-aaral sa lungsod, nagbigay ng pagkain sa mga batang Muslim. Bahagi daw ng Eid al-Fitr ang pamamahagi ng pagkain sa mga kapwa Muslim. Pagsasacrifice ng mga Muslim within 30 days po. So napakahirap po yan. Pero ito, from Thursday to hanggang alas 4 ng madaling araw, hindi na pwede kumain. Papasalamat kami sa lumika sa mundo, sa mga sa amin, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Araw ng pasasalamat dahil natapos yung araw ng Ramadan. Yung huling chance na yun ang tinatayo. Sa kabila naman ng masamang panahon, napuno pa rin ang moske sa Lawag City, Ilocos Norte para sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Dahil siksikan sa loob ng moske, sa labas na nagdasal ang iba, taimtim din na nalangin ng mga batang Muslim. Nagkatay rin sila ng kambing at pinagsaluhan matapos ang pagdarasal. Masaya ang buong Muslim community dahil nagmistulang fiesta ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Para tumaas pa ang employment rate sa Pangasinan, special recruitment pinalawig ng Provincial Employment Services Office o PESO. Good news sa ni John Punsoy. Siksikan ang mga aplikante sa orientation room ng Pangasinan Provincial Employment Services Office o PESO. Non-working holiday ngayon pero daang-daang Pangasinense ang dumalo sa job fair na isinagawa sa Lingayen, Pangasinan. Mga skilled workers sa New Zealand, Qatar, and Saudi Arabia. And then meron din factory workers sa Taiwan. Susubukan muli ni Matt ang kapalaran sa ibang bansa. Dati na itong nagtrabaho sa Saudi bilang machine operator sa laundry department ng isang ospital. Sa New Zealand naman gustong magtrabaho ni Matt ngayon. Medyo may kahirapan, ma'am. Hindi makaipon. Dahil sa mahal ng bilihin dito sa ating bayan. Taong 2015 nang graduate sa kursong Information Technology si Kim. Hindi raw ito agad na nakapaghanap ng trabaho kaya isang taon muna itong namalagi sa kanilang bahay. Hindi na raw ito magiging mapili sa trabahong a-applyan. Sa factory po, sa Taiwan. Pero okay lang po, kakayanin po. Para lalo pang tumaas ang employment rate sa probinsya, gagawin ng 2 beses ang job fair kada buwan. Palalawigin din ng PESO ang special recruitment sa kada bayan at syudad. Sana maraming pang dumating na mga job opportunities, local and abroad. By July 19, it so happen na job fair din yun. So, mga naman yun, service crew sa Malaysia. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Dalawang lalaking kabilang sa drugs watch list huli sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa Binmaloy at San Carlos City, Pangasinan. Tutukan sa ulat ni Joan Punsoy. Balik kulungan ng 19 anyos na si Jordan Castro. Nahuli si Castro sa bypass operation ng pulisya sa Barangay Kamalay, Binmalay, Pangasinan. Kabilang sa drug watch list ng Binmalay Police si Castro. Dati na rin itong naaresto ng pulisya noong nakarang taon dahil sa kasong possession of illegal drugs pero nakapagbayad ng piyansa. Kasama sila dun sa bypass. Ng subject namin is yung father nila. Yung father nila nakatakbo. Sila yung nahuli namin. Then nung nahuli, is sila na mismo din yung nag-volunteer na tinanggal sa mga bulsa nila, yung mga sachet ng shabu. Sa kabuuan, 4 na pakete ng hinihinalang shabu ang nakuha sa suspect. Na-recover din ang 500 peso marked money at cellphone na ginagamit nito sa transaksyon. May mga video pa na sinend sa amin na kung saan labas-masok sila sa area. Base sa text messages na nakapaloob sa cellphone, may mga tipster o lookout umanong suspect na nagsasabi kung may mga miyembro na ng pulis na nakapalibot sa lugar kung saan magsasagawa ng transaksyon. Yung cellphone. Bakit may transaksyon ng illegal na droga doon? Dati na po. Ha? Tumigil na po kami.
Tiniyak ng pulisya na hindi na makakalabas sa kulungan si Castro dahil kasong selling of illegal lungsod. 31 barangays affected sa iba't ibang level. Tapos 471 personalities na pwede pang madagdagan. Halos lahat din daw ng barangay sa lungsod may gumagamit o nagtutulak umano ng droga. Pag merong isang user sa isang barangay, affected barangay na kagad to. So dito sa Dagupan City, I'd like to think na halos lahat ng barangay natin dito ay merong affected barangay. Nanawagan naman si Bunuan Gazette Barangay Chairman Ricardo Mejia na maghinay-hinay ang pulisya sa mga isinasagawang operasyon. Ang hiling ko naman sa mga pulis, huwag personalin masyado yung mga gumagamit o nagbebenta. Kung pwedeng pulihin, kasuhan, doon muna tayo. Huwag yan, hindi naman basta-basta yung kinakapay na lang. Pero giit ni Abrahano, hindi garantiya ang pagsuko ng mga drug dependent na hindi na sila mapapahamak sa mga operasyon. Pagkatapos mo mamayagpag ng ilang taon na drug trafficker ka, tapos ngayon pinupurso ka na, pinapalo ka na tama? Sa ngayon, 471 to be exact yung bilang ng mga natukoy na drug personality sa lungsod ng Dagupan at inaasahan pa na dadami pa yung bilang na yan dahil hindi pa nagsusumite ng updated list itong tinatawag na BADA o yung Barangay Anti-Drug Abuse Council. At sa loob naman ng taong ito mula hanggang Hulyo ay abot ng mga drug operations na isinagawa sa lungsod ng Dagupan. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan. Bahay ng ex-mayor na numero 1 target list sa illegal na droga, sinalakay ng otoridad. Jasmine Gabriel, pasok! Sa bisa ng 2 search warrant, pinasok ng pinagsanib na puwersa ng CIDG, PDEA at RPSB ang bahay ni Noel Castillo, dating alkalde ng Landingan, Abra. Ayon sa PDEA, si Castillo umano ang number 1 sa target list sa lalawigan kaugnay sa transaksyon ng illegal na droga. Big-time supplier umano ng droga ang dating alkalde sa Abra at Karatig, probinsya. Itong target natin ay listed na number 1 sa target list ng PDEA dito sa probinsya ng Abra. Sa operasyon, isa-isang pinasok ng otoridad ang mga kwarto na umani ginagawang drug den. Walang nakuhang shabu sa operasyon, pero nakarecover ang otoridad ng 3 caliber 45 na baril, 2 caliber 22, mga bala at iba't ibang drug paraphernalia. Itinanggi ni Castillo na may kinalaman siya sa operasyon ng illegal na droga. Gayunpaman, sasampahan pa rin ang dating alkalde ng reklamong paglabag sa RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Jasmine Gabriel, naghahatid ng Balitang Amyanan. 25 taong gulang nang malulong sa iligal na droga si Roy, di tunay na pangalan. Sa iligal na droga umano, umiikot ang buhay ni Roy hanggang sa bumagsak siya sa kamay ng batas noong 2003. Nagtagal ng 11 taon si Roy sa loob ng kulungan. Nang makalaya, pilit siyang bumangon at muling nagsimula sa buhay. Pero sa kabila nito, nanunumbalik ang pangamba kay Roy dahil sa mga pinaigting na operasyon kontra iligal na droga. Natatakot si Roy na muling mapagbintangan at mapahamak muli ang buhay na pilit niyang binabago. Sa kabila nito, nais daw ni Roy na magsilbing inspirasyon sa mga sangkot sa illegal na droga na gustong magbagong buhay at tahakin ang tamang daan. Ang iniisip mo lagi sa sarili mo maging isang magandang example na meron katulad kong tao na nagbago para yung iba rin magbago rin. Bakit naman nila ako sisiraan ng ganito? Yun yung pinaka masakit sa akin. Daang-daang Muslim, sama-samang pinagdiwang ang pagwawakas ng Ramadan. Tungayan sa report si Jasmine Gabriel. Sama-samang nag-alay ng panalangin ang daan-daang Muslim sa Dagupan City, Pangasinan. Hudyat ito ng selebrasyon ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Ito raw ang araw ng pasasalamat kay Allah.